Hello, dreamers! Kamusta kayo? Kukwento ko ngayon sa inyo ang chapter 2 ng MO na pinamagatang A Dream. Ang panaginip ni Johnny Bosco ay nangyari sa isang malaking yard o garden na malapit sa bahay niya. May mga bata doon. Yung iba nagtatawanan, yung iba naglalaro, tapos may mga kaunti rin na nagmumura. Nang marinig ni Johnny Bosco yung curse words, yung mga batang nagmumura, sinubukan niya agad na pigilan sila. Paano sila pinigilan ni Johnny? Ginamit niya ang kanyang mga salita at nakipagsuntukan din siya. Maya-maya'y isang lalaking nakaputi ang nagpakita. May liwanag yung mukha niya, kaya hindi siya matignan ni Johnny ng diretsyo. Tinawag siya ng lalaki. Sinabi ng lalaki na siya ang magiging in charge sa mga batang iyon. Dinagdag rin ng lalaki ang mga salitang ito. You will have to win these friends of yours, not by blows, but by gentleness and love. Start right away to teach them the ugliness of sin and the value of virtue. Naguluhan at natakot si Johnny. Paano nga ba naman niya makakausap ang mga batang yun tungkol sa religion? Bata din siya. Tumigil sa pagtawa, sa pagsigaw, at sa pagmumura yung mga bata at lumapit sa mga lalaking kausap ni Johnny. Tinanong ni Johnny ang lalaki, "Who are you ordering me to do the impossible?" At sumagot naman ang lalaki, "Precisely because it seems impossible to you. You must make it possible through obedience and the acquisition of knowledge." Siyempre, hindi alam ni Johnny kung paano niya maa-acquire o makukuha ang tinutukoy ng lalaki na knowledge. Kaya, sumagot ulit yung lalaki, "I will give you a teacher. Under her guidance, you can become wise. Without her, all wisdom is foolishness." Dahil hindi pa rin nagpapakilala yung lalaki, tinanong siya uli ni Johnny kung sino siya. Sumagot naman yung lalaki, "I am the son of the woman whom your mother has taught you to greet 3 times a day." Ang tinutukoy dito ay ang Angelus, na dinadasal ideally 3 times a day, 6 o'clock in the morning, 12 noon, at 6 in the evening. Dito sa Angelus, inaalala natin ang pagdating at pag-anyaya ni Angel Gabriel kay Mama Mary na maging ina ng Diyos. Nagpakita ang isang babae katabi ng lalaking kausap ni Johnny. Nagniningning yung damit ng babae at covered ng stars yung damit niya. Nakita ng babae na naguguluhan si Johnny, kaya inanyayahan niya si Johnny na lumapit sa kanya. Narealize ni Johnny na nagsitakbuhan na yung mga batang nandun kanina. Kaya ang nakita na niya ay maraming kambing, aso, pusa, oso, at iba pang mga hayop. This is the field of your work. Make yourself humble, strong, and energetic. And what you will see happening to these animals in a moment is what you must do for my children. Imbis na mga wild animals, yung mga naroroon, yung mga nakita niya kanina, lambs or tupa na ang mga nakita niya. Tumatalon sila at gumagawa ng ingay na para bang wini-welcome yung lalaki at babae na kausap ni Johnny. Umiyak si Johnny at pinakiusapan ang babae na magsalita sa paraang maiintindihan niya. Inilagay ng babae ang kamay niya sa ulo ni Johnny at sinabing, "In good time, you will understand everything." Ikinuwento ni Johnny sa mga kapatid niya, sa nanay niya, at sa lola niya yung napanaginipan niya. Lahat sila nagbigay ng interpretation tungkol sa panaginip niya. Yung mga kapatid niya nung una pinagtawanan siya. Tapos sabi ni Joseph na baka magiging shepherd si Johnny. Sabi naman ni Anthony
baka magiging magnanakaw si Johnny. Ang nanay naman niya, sinabing baka magiging pari siya. Yung lola niya, sinabi sa kanya na huwag nang pansinin yung panaginip niya. Nag-agree siya sa lola niya, pero hindi mawala sa isip niya yung panaginip niya. He kept quiet about it until 1858. Pumunta si Don Bosco sa Rome para kausapin si Pope Pius IX about the Salesian congregation. Ang purpose talaga ng visit niya ay masecure ang future ng oratories at para na rin sa formation ng congregation. Pope Pius IX is very sensitive to the supernatural. Kaya naman talagang hinahanap niya yung supernatural events. Gusto niyang i-discover, gusto niyang malaman yung mga nangyayari kapag nararamdaman niya na nag-exist yung supernatural things in a particular situation. Kaya naman, ipinakwento niya kay Don Bosco ang tungkol sa panaginip niya. Matapos ang nauna niyang pagkukwento sa pamilya niya noong 9 years old siya, noon lang ulit ikinuwento ni Don Bosco ang tungkol sa panaginip niya. Sinabihan rin siya ni Pope Pius IX na isulat ang lahat ng nangyari sa panaginip niya in detail para maging source of encouragement ito sa mga miyembro ng congregation ni Don Bosco. Narito ang reflection question para sa chapter 2. Mayroon ka bang napapansin na recurring themes, events, or encounters sa buhay mo na maaaring maging mensahe ng Diyos kung ano ang gusto niyang ipagawa sa iyo? Sana ay may natutunan kayo mula sa video ito. Huwag kalimutang i-share ang video na to at huwag rin kalimutang magdasal ng isang Hail Mary para sa video series na ito. Kita-kits ulit tayo next week para sa chapter 3. Patuloy tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. Saint John Bosco, pray for us. Mary, help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me live the dream for you.